3, 2, 1, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macarius. Say it every day. Kasi pag sinabi mong I am Macarius, tatlo po ang iyong pinagpapala. It is your spirit, your soul, and body. It is a declaration of faith to be spiritually well-fed, emotionally happier, and materially, financially super blessed because of our Lord Jesus Christ. Amen. So, handa na po ba tayo mag-aral ng salita ng Let's begin. Our topic is still under the series entitled Charis. Sabi nga po natin, Charis. Yan. It is the gift of favor for everyday life. Part 23. Ito po yung pabor ng Diyos araw-araw, kaya hindi ka mauubusan. And still, we are under the lesson entitled The Gift of, next po, The Gift of Perfection. No? So, kailangan ba nating maging perfect sa ating buhay? Kailangan po ba? Sino po ditong perfect na? Meron po ba? Last time tinanong ko na eh. Diba? Wala po. Tama mga kapatid. Sapagkat lahat tayo ay may kapintasan, tayo ay pumapalya, may masama rin tayong ugali, at mayroon tayong mga mali sa ating sarili. Kaya, hindi tayo perfect sa ating pongganang sarili. So, ano po bang sabi ng Romans chapter 3 verse 23? For all have sinned and not good enough, no, good for nothing, no, wala tayong ginawang mabuti for God's glory. Sa God's word, because all people have sinned, they have fallen short. Sa Tagalog ay kinapos ang of God's glory. No? So, makikita natin kung aamin tayo sa ating mga sarili, tayo po ay talagang walang magagawang mabuti hiwalay sa ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? However, weak Christians are given a seemingly impossible command from God. Ano po yung utos niya? We must be perfect. No? Kaya nga po, gift of perfection. And it was commanded in the Old Covenant, Old Testament, and in the New Covenant. Silipin ulit natin. Sa Old Covenant, Deuteronomy 18:13. Sabi rito, thou shalt be perfect with the Lord thy God. No? Sa Tagalog ay perfect ka o magpakahusay ka sa ating Diyos na buhay. In the New Covenant naman, next, in Matthew 5:48, therefore you shall be perfect just as your Father in heaven is perfect. No? Meron tayong model. No? Ito ay walang iba kundi ang ating Diyos Ama sa langit. Bakit? Kung ating Ama sa langit ay perfect, yun din po ang nais ng Diyos sa atin, sa ating mga buhay. Sabi nga po natin, perfect. Yeah, perfect. Ang word study po niyan, ang Greek word ng salitang perfect ay teleios. No? Keep that in mind, teleios. If someone say to you, you are teleios, you are perfect. It means you are complete or completeness. You are of full age, full-grown man, adult, or mature. Or it is the holiness God requires of us. No, ito yung kabanalan na nais ng Diyos para sa atin. Pag naging ganap na tayong banal, tawag po sa atin doon ay teleios or perfect. But sabi diyan sa baba, literally in this context, it doesn't mean having without any mistakes, but rather striving for complete devotion and alignment with God's character. No? So, hindi naman kagad tayo ay perfect agad kasi nagkakamali pa tayo. Pero habang lumalapit ka sa Diyos, habang ikaw ay sumasaliksik sa mga utos at salita ng Diyos, ikaw din ay nagkakaroon ng kabanalan. Can you hear amen? Amen. So, bagaman ang book of Matthew, Mark, Luke, tsaka John ay nasa New Testament, or we call that the four Gospels, ang mga nakasulat dito will still be under the Old Covenant. Kaya nung inutos ni Jesus na be perfect, no, sa Matthew 5, yung Matthew nasa New Testament, pero ang utos ay nasa Old Testament pa. Nung sinabi niya ito, ibig sabihin ay ganito, posible na at kaya ng gayahin ng tao ang ating Ama na nasa langit. Bakit? Kasi yung nagsasalita mismo rito
ay walang iba kundi ang tutupad na maging perfect tayo. Sino yon? Si Jesus. Kaya nung sinabi niya, oh, anak, be perfect. Malakas ang loob ni Jesus na sinabi yon kasi siya rin mismo ang gaganap para ikaw at ako ay maging perfect. Maliwanag po yun, kapatid? Amen. Kaya ang focus po ng Old Covenant, performance ng tao, laging bumabagsak niyon. But in the New Covenant, ang focus natin is the performance of Christ, yung kanyang biyaya. Amen, kapatid? Amen. Kaya kung i-claim mo na ikaw ay perfect na dahil kay Kristo, ito po'y mangyayari sa ating mga buhay. Let's look at the role of Jesus in our perfection. Silipin ulit natin ng mabilis. Sabi rito, Christians believe that Jesus' sacrifice allows human to be considered perfect in God's eyes, even though they are not sinless, as their imperfection is covered by Jesus' righteousness. Ang tawag po doon ay imputed righteousness. Sa madaling salita, ang tao, ang mga makasalanan, kagaya natin na tao, ay pwede mong i-consider na perfect. Paano? Kapag ikaw ay naniwala sa sakripisyo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Amen, kapatid? Meron yung nangyayari sa atin. At yung imperfection natin ay natatabunan nung tinatawag na imputed righteousness. Mamaya po, ipapakita ko po sa inyo anong ibig sabihin ng imputed righteousness. Kaya po, napaka-imposible na ma-achieve ng isang tao ang perfection hiwalay sa Diyos. Do you agree with that? Amen? Kasi pag ako sabihin ko, ako perfect na, hindi. Pero pwede kang maging perfect kung kasama mo ang Diyos at ang ating Panginoong Kristo. Tama po, mga kapatid? Palapakan nga natin ang Diyos na buhay. So silipin ulit natin as a review. Next, the Old Covenant, what is that? Demands perfection. So, dito dapat magpe-perform ka, mag-aalay ka, magiging mabait ka, magiging banal ka para ikaw ay pagpalain. Pero meron akong good news sa inyo. Gusto niyo ng good news? Oh, look at this. Next po, the Old Covenant demands perfection. Look at the contrast. The New Covenant provides perfection. Wow, no? Hindi ka na magdadala sa altar ng iyong tupa, ng alay mo, ng anumang bagay para mawala ang iyong kasalanan. Sabihin sa katabi, meron na. Yan, may nagdala na para sa iyo. Tama, kapatid? May gumawa na ng pag-aalay para sa iyo. Sino po yon? Ang ating Panginoong Hesus. At ang tawag po doon ay forever na alay. Amen, kapatid? So kapag forever ito, hindi mo na ulitin pa. So basahin natin. Hebrews 9:12. Hebrews 9:12, sabi yan, once for all time, He, si Christ, took the blood into the most holy place, but not of the blood of goats and calves. He took His own blood, no, yung kanyang buhay, and with it, tingnan niyo po, kapit kayo, and with it, He secured our salvation. Kailan? Forever. Kaya may forever. Amen, kapatid? Ligtas ka forever dahil sa dugo ni Kristo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Amen, kapatid? So therefore, the New Covenant provides perfection. Pag totoong tinanggap mo si Kristo at iniligtas ka ni Kristo, ikaw ay forever nang ligtas dahil sa Kanya. Shout Amen. Amen. Because God provides His perfect sacrifice. No? Ang tanong ay ito, next po, why? Jesus is the perfect sacrifice. Di ba? Nung nakaraan, pinakita ko na rin sa inyo ang ilang mga detalye, bakit naging perfect siya. Pero tingnan natin kung bakit. Sabi ng John 1:29, sabi rito, the next day, John saw Jesus. Sino nakita ni John? Jesus coming towards him, papalapit sa kanya, and said, ano niya? Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world. No? So nung nakita ni John si Jesus, sabi niya, oh, ang kordero ng Diyos, ang tupa ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Now, take note of this. Ang ginamit po na salita ay sin. Sabi nga natin, sin. No? Singular po siya, nag-iisa lang. Not sins, hindi marami. Meaning, may specific na kasalanan na tinutukoy dito at yun ang inalis ni Kristo. Maliwanag po mga kapatid. Ano ang kasalanan na yon ng buong sangkatauhan?
Ito po ay ang kasalanan na minana natin kay Adan at Eva. Amen mga kapatid? Ano po yun? Nung ang kasalanan ay pumasok sa sangkatauhan, sinabi po ng Romans 6:23, wala dyan, di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun ang inalis ni Kristo. Yung kasalanan na yon, para hindi ka na mamatay, binayaran niya ito para ikaw ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. At dahil namatay si Kristo at muli siyang nabuhay na maguli, we call that resurrection, God can justly grant those who believe in Jesus a reward of perfect righteousness. Saan? In their born again spirit. Dahil nga si Kristo, naniniwala po ba kayong nabuhay si Kristo muli? Kasi may mga ibang paniniwala, hindi raw siya nabuhay. Now, kung naniniwala kang siya nabuhay na maguli, well, you are given a grant. Kasi naniniwala ka na pwede kang magkaroon ng reward of perfect righteousness. Amen mga kapatid? Amen. Now, sabi ng iba, bakit mahalaga na si Kristo ay nabuhay na maguli? Ganito pong paliwanag ng iba dyan. Halimbawa, ikaw ay naglalakad sa isang daan at pagdating mo sa dulo, may dalawang pupuntahan. At doon sa dalawang pupuntahan ay mayroong dalawang tao. Ang isang tao ay patay at ang isa naman ay buhay. Kanino ka magtatanong? Maliwanag, di ba? Sa buhay. At kanino ka maniniwala? Sa buhay. Ganun po yon. Si Kristo ay buhay magpakailanman. Amen mga kapatid? Kaya kung siya ay buhay magpakailanman, sigurado tayo na siya ang katotohanan, siya magliligtas sa atin at dadalhin niya tayong lahat sa langit. Can I hear amen? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Sapagkat yung mga leaders ng ibang religion, hanggang namatay sila at hanggang ngayon sila ay nananatiling patay. Pero si Kristo, siya ay namatay pagkatapos ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na muguli. Kaya totoo ang ating pinaniniwalaan. Si Kristo nga ang tunay na Panginoon ng ating buhay. Shout amen. Are you still with me mga kapatid? Amen. Buti na lang buhay si Jesus at hindi yan maitatanggi. Amen mga kapatid? Amen. Next po, if we're going to take a word study on the word takes away. Sabihin natin, takes away. Yan, nasa baba, pakipindot po. It means, away means aero. It literally means to remove, alisin, to raise upward, elevate, or to lift up. No? Itinataas. To bear away what has been raised or carry up. Sa Tagalog ay pasanin papalayo. So, ibig sabihin ganito. Nung inalis ng Diyos ang kasalanan, He takes away the sin, pinasan ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng buong mundo, buong sangkatauhan, at ito'y pinasan niya palayo sa mga tao. Amen na kapatid? So kung ito'y kinuha sa atin at ipinasan niya palayo, nasa atin pa bang kasalanan? Wala na. Na kay Kristo na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Kaya wala ka ng kasalanan. Sabi sa katabi, wala ka ng kasalanan. Amen po mga kapatid? Amen. Kasi ang salitang airo, ganitong ginagawa niya sa kasalanan. In-explain sa amin nung nasa Bible school kami, para pong espongha. Nakakita ng espongha? Yung panglinis ng plato natin. Para siyang panghigop, pangsipsip. Inalis na ang mga kasalanan natin sa dugo ni Kristo. Ibig sabihin, yung espongha, sinipsip niya ang lahat ng kasalanan ng buong mundo, kaya wala ng kasalanan ang mga tao. Maliwanag po yun mga kapatid. Kaya ganitong nangyari. Pag tumingin sa iyo ang Diyos, ang nakikita lang ng Diyos ay ang dugo ni Kristo. Hindi yung dugo natin, yung kasalanan natin. Bakit? Sinipsip na ni Kristo ang lahat ng kasalanan ng tao para wala na tayong kasalanan. Can you hear amen? Amen mga kapatid? Amen. So, what is the good news? Kapag tumingin sa iyo ang Diyos, pag tumingin si Lord kay Gani, no? Hindi na siya marumi, hindi na siya makasalanan, ang nakikita na ng Diyos ay ang dugo ni Kristo na nag-alis ng kasalanan ni Isagani Bersosa. Is that clear mga kapatid? Amen. So, next, sabi rito, the perfect sacrifice. Ano po yun? Christ fulfilled the perfect requirement of the sacrificial system. No? Tinupad, dahil si Jesus ay perfect sacrifice, tinupad din niya ang perfect requirement. Na-fulfill ni Jesus ang lahat ng requirement if you can do the research on that. Ang alay. So, nung siya inialay, dapat walang kapintasan. Tama? Walang sakit o karamdaman. Kaya,
si Jesus ay perfect kasi walang kasalanan na makita sa kanya. Ano pa? Yung oras, no? Nung inialay niya ang kanyang buhay, sakto ang oras, perfect yung timing, mula umaga hanggang sa gabi, merong inaalay sa kanyang buhay. Amen mga kapatid? Kaya po, makikita natin, kaya pala, kahit nung binasa natin last time, di ba, mag-aalay sila sa isa sa umaga, papatay nila isang tupa sa gabi. Ang ginawa pala ni Kristo, pinigil niya ang kanyang hininga, inialay siya ng alas 9 ng umaga, umabot hanggang alas 3 ng hapon para lang matupad yung hula na yon. Because Jesus is truly the perfect sacrifice. Can you hear, amen? Kasi pag namatay siya kagad ng umaga, hindi niya matutupad yung isa pang alay na para naman sa hapon. Kaya napakabuti ng Diyos kasi ginawa niya yon. Nagpakahirap siya para ikaw at ako ay maligtas sa krus ng Kalbaryo. Shout amen. Yeah, palakpakan natin ang Diyos na buhay. The new covenant provides perfection. God provides His perfect sacrifice. Ito'y walang iba kundi si Jesus. He is the Lamb of God. Kaya po, yung ibinigay na perfection sa atin ni Kristo ay perfection plus forever. Sabi nga natin, perfection plus forever. No? Grabe, no? Perfect ka na, pero forever pa. Bakit? Kasi perfect ka na palagi dahil si Kristo'y nasa iyo. Do you believe that? O, tingnan natin. Hebrews 10, verse 12 to 14. Sabi rito, but this man, si Jesus, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down at the right hand of God, from that time waiting till his enemies are made his footstool. For by one offering, look at that, for by one offering, He has perfected forever, nilakihan ko na, for by one offering, He has perfected forever those who are being sanctified. Sino ba yung mga sinanctified? Yung mga binanal. Tayo po yun, na mga tumanggap kay Kristo. Anong ginawa? Perfected forever. Amen po mga kapatid. So, sabi nga natin, perfected. Yan. Ang Greek word ng salitang perfected, tingnan nyo po isa-isahin lang natin para maliwanag. It means teleo. No? From the word teleos, anong salita yung teleos? Perfect. Amen na kapatid? So perfected means teleo. It means finish, tapos na. To complete, kompleto. To fulfill, naganap na. It is in the perfect tense. Pag ginamit po ito ng salita na to, in Greek word, it means the action done by the actor is at rest, no? But the result of the action continues. Let me explain that. Ibig sabihin, yung ginawa ni Kristo na pagpapapako sa krus ng Kalbaryo, tapos na. Tama mga kapatid? Napako na siya At naibaba na rin siya at siya'y namatay, siya ay nabuhay na maguli. Tapos na yon. Pero itong good news. Pag sinabing teleo, the result of the action continues. Amen mga kapatid? Ibig sabihin po, yung kanyang pagsasakripisyo ng kanyang buhay ay sinagot na niya ang lahat ng kasalanan natin in our past, in our present, and in the future. Kaya hindi na po magbibigay ulit ang Diyos ng isa pa niyang anak kasi isa at kaisa-isang bugtong na anak lang. Ito'y walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Do you get that mga kapatid? Amen. So sabihin naman natin forever. Yan. Tingnan nyo po, perfected plus forever, ang Greek word ng salitang forever ay eis denekes. No? It means perpetually, tuloy-tuloy, continually, forever. Kaya pag pinagsama mo yung dalawa, matindi na po. Perfected forever, it means, nasa baba, literally, it is finished, completed, fulfilled, perpetually, continually, without ending. Amen mga kapatid? Tinapos na ni Kristo ang pagtubos sa atin. Ito po'y nagganap na, kailan? Patuloy at walang hanggan, walang dulo. Kaya anong ibig sabihin? Forever, sakop na ni Kristo ang lahat ng kasalanan in the past, in the present, in the future. Kaya lahat ng kasalanan na ito, napatawadan niya para ikaw ay maging perfect. And amen. Palapakan nga natin ang Diyos na buhay.
Sabihin sa katabi, dahil kay Kristo, malinis ka na. Pinatawad ka na. Wala ka ng kasalanan. Amen mga kapatid? Do you believe that mga kapatid? Sabi ng iba, pinatawad ka na ha. Wala ka ng kasalanan. Sabi ng iba, saan? Di ba? Magtataka sila. Bakit? Kasi pag tumingin ako sa sarili ko, mapapakamot na lang ako eh. Sabi mo, perfect ako? Hindi nga ako perfect eh. Nagkakasala pa nga ako. Kanina, nagkasala ako. Kahapon, nagkasala ako. At nakagawa ko ng mga mali. Amen mga kapatid? Kaya pag sinabi mong perfect ka na, ang tanong ay, saan? Anong bahagi ng ating mga buhay? Saan kaya mga kapatid? Spirit, soul, or body? Very good. Tingnan niyo po kung bakit. Next. Our perfection is deposited in our born-again spirit. Palapakan naman natin ng Diyos. Sa lahat ng na-born again, take note it is a condition. Kung hindi ka pa na-born again, hindi mo pa tinanggap si Jesus, walang ide-deposito sa iyo na perfection. Amen mga kapatid? Pero dahil na-born again ka na, God deposited perfection. Saan? In your born-again spirit. So, ibig sabihin, mayroong bahagi sa ating pagkatao na tayo ay totoong perfect na. Amen? Kaya pag sinabi ni Jesus, anak, perfect ka na. Ang sasabihin mo lang, Amen, Lord. Bakit? Kasi alam ko sa aking spirito, binanal na ako ng Diyos na buhay. Amen? Amen mga kapatid? Amen. So, because perfection in Christ is in the New Testament, no? Noong nakaraan, ipinakita ko na ulit sa inyo ang isa pang good news. Gusto niyo po ba ng good news? Ito po. Let's continue. Good news, everybody. In the new covenant, sinless perfection is not expected. Wow, no? Ibig sabihin po niyan, yes, hindi mo na kailangan magpaka-perfect kasi hindi mo kaya na hindi ka magkasala. Magkakamali ka pa rin. Can you hear amen? Sino sa inyo nagkasala kanina? Meron ba? Medyo uminit ang ulo nyo. Nakapagsabi kayo ng ng masakasakit. Tama ang kapatid? Hindi kayo nag-pray, kasalanan din yun. Tama ang kapatid? So, look at this. This is a good news. Sinless perfection is not expected. Pag-usapan po natin kung bakit. Opo, tama ang narinig ninyo. Sinless perfection is not expected. And alam ni Jesus na hindi tayo agad magiging perfect sa mundong ito. Amen? Sabihin sa katabi, hindi niya ine-expect na maging perfect ka kagad. Sa Tagalog, hindi niya inaasahan, not expected, na ang mga Christian, ang mga anak ng Diyos, ay bigla na lang magiging perfect. Amen? Amen po ba? Kasi hindi natin kayang hindi magkasala, hindi magkamali habang nandito tayo sa mundong ito. Take note habang nandito tayo sa mundong ito. And in fact, may mga Christians na po na 30 years na, 40 years na umaten. Yung iba nga ay mga leaders pa, diba? May mga pastors pa. Pero tingnan nyo, may naiiwan pa rin na masasamang ugali. Tama? Amen mga kapatid? May mga maling nagagawa pa rin sa ating sa katawan. Amen mga kapatid? Nakaka-relate po ba kayo? Kayo po ba nakakagawa pa ng mali? Amen, no? So, good. Kasi kung maghahanap ka ng perfect na Christian or perfect na pastor or perfect na church, I'm sorry to tell you, wala. Sabihin sa katabi, wala. Amen mga kapatid? Wala kang mahanap at alam ni Lord Jesus yan. Can you hear amen? Amen. Kaya, ang isa po sa dasal na itinuro ni Lord Jesus sa mga bagong Kristiyano, bagong anak ng Diyos, look at this. Ano po yon? It is the Lord's Prayer. Anong sabi po sa verse 12, Matthew 6:12? And forgive us our sin. Patawarin mo kami sa aming mga sala, just as we have forgiven those who have sinned against us. No? Nakita niyo po yon? Kung alam ni Lord Jesus na perfect na kagad, yung mga tumanggap sa Kanya, tingnan nyo naman, bakit ka pa hihingi ng tawad? Samantalang itinuro niya. Anong turo niya? Manalangin kayo at ang panalangin nyo ay, Ama, patawarin nyo kami sa aming mga sala. Maliwanag po yun mga kapatid? Amen po? Kaya po, makikita natin that sinless perfection is not expected. Are you here with me mga kapatid? Amen.
It is also noteworthy na sa chapter 5 ni Matthew, doon po inutos ni Lord na be perfect. Pero in chapter 6, no, isinulat niya rin ang mga bagay na dapat gawin natin. Chapter 5 and chapter 6. Ano po yung mga dapat gawin ng isang anak ng Diyos? The Beatitudes. Ano po yon? It is the Macarius life principle. Yung mga blessedness, blessed is the man. No? Ano pa? Maging salt and light. Maging asin ka at ilaw. The righteousness that exceeds the righteousness of the Pharisees. Ibig sabihin, ang kabanalan at katuwiran ni Kristo. Ano pa? Itinuro din doon ang anger. Huwag kang magagalit. Eka. Lust, pagnanasa sa laman. Divorce, paghiwalay na mag-asawa. Oaths o panunumpa. Retaliation or revenge, pagganti sa mga nagkakasala. Love your enemies. Madali bang mahalin ang kaaway? Hello? Mahirap, di ba? And what else? Giving to the needy, to pray to pray the Lord's Prayer. No? Nakita niyo po, lahat ng binanggit ko, this boils down into one word. Ano po yung word na yon? Forgiveness. Sabi nga natin, forgiveness. Kaya po ang prayer ay sabi, forgive us our sins as we have forgiven those who have sinned against us. Amen na kapatid? So, ibig sabihin pala, malalaman mo lang na ikaw ay perfect, kailan? Sabi niyo po sa akin, kailan, Pastor? Kailan? Kapag madali na tayong mag-forgive. Can you hear, amen? Amen? Pag madali ka nang magpatawad, lalo na sa mga nakasakit sa iyo, perfect ka na nun. Amen mga kapatid? E ang tanong, madali na ba tayong magpatawad? Talaga? Wala na kayong kagalit? Amen? If not, hindi ka pa perfect, and yun ang isang sign na tagalupa pa rin tayo. Amen mga kapatid? Amen. Pero tiyak po, marami ang hindi aamin. Nasasabihin lang, ako, imperfect, hindi ata ako papayag. Bakit? Sabi ng 1 John 1:8-10, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. Pag sinabi mong wala kang kasalanan, niloloko mong sarili mo. 9, if we confess naman our sin, pinayag mong kasalanan mo, anong sabi? He is faithful and just. And look at that, will forgive us our sins and lilinisin, purify us from all unrighteousness. 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar. Sinasabi mo, sinungaling ang Diyos. And His word has no place in our lives. No? Wala sa iyong katotohanan. Ano yung katotohanan? The Word of God. Ano bang sinasabi ng Word of God? Lahat tayo nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya kung tayo nagkasala, dapat humingi tayo ng tawad sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen? Amen po mga kapatid. So, the 1 million question is, posible po ba? Is it possible na makamit natin? Next, is it possible to achieve sinless perfection? Posible ba na tayo ay magkaroon ng buhay na wala ng kasalanan? At ang tanong ay, kailan? Basahin po natin. Next po. Philippians 3:12, sabi ni Pablo, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. It means teleo in Greek. But, tingnan nyo po yun, but I keep working. No? Sabi nga natin, I keep working. No? Nagtatrabaho ako, gumagawa pa rin ako. Ano yung mga ginagawa ko para maging perfect ako? Nagpapakabait, naglilingkod, nagdadasal, gumagawa ng mabuti. Tama mga kapatid? Yun ang sabi ni Pablo. I keep working toward that day. Anong araw yon? When I will finally be all that Christ Jesus saved me and saved me for and wants me to be. No? So definitely, magiging perfect tayo not in this life, not in this lifetime, not in this world, not in this earthly world. Amen mga kapatid? Hindi tayo magiging perfect habang nasa mundo pa tayo. Kailan tayo magiging perfect? Kapag tayo ay nasa
bibibiling na ng Diyos na buhay. Dalawa po yun eh. Either pupunta na tayo sa langit o ang Diyos ay babalik para sa atin. Can I hear amen? Amen po ba mga kapatid? So, kung hindi tayo magiging perfect in this lifetime, kailan tayo magiging perfect? The answer is, next, Jaran, in the second coming of Jesus Christ. Sabi nga natin, second coming. Bakit second coming ni Jesus? Una siyang dumating sa lupa bilang tagapagligtas at ang ikalawa niyang pagbabalik ay ano? Para maging judge or hukom, hari. Can you hear amen? So in the second coming, dalawang mangyayari. Andiyan po, una ay resurrection. Halimbawang ikaw ay namatay ngayon o kaya bukas sa makalawa o sa next na taon. Kapag dumating na si Kristo in the second coming, bubuhayin ka ulit. Maliwanag po yun mga kapatid? Pero kung hindi naman at inabutan ka, nabuhay pa, the second thing is, look at that, transformation. Amen mga kapatid? So ibig sabihin, babaguhin ang iyong laman. In theology, we call that alaso. Sabi nga natin, alaso. Yan. It means the instant change in the body. It is the glorified body. Narinig nyo na po yun? Pag sinabing glorified body, katawang panglangit. It is called glorification. Bakit? Ang katawan na ito ay hindi po suited para sa mga matataas na bagay, kagaya ng langit. Kaya papalitan ito ng glorified body or katawang panglangit. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, nandiyan sa baba, sabi rito, look at that. In the second coming of Jesus Christ, the spirit, the soul, and body will be ano? Completely and perfectly like Christ. Amen mga kapatid? So pag dumating na si Kristo, tumunog na ang trompeta, dumating na siya, ang ating buong pagkatao ay kompleto na at perfect na nauuwi sa langit. Sapagkat kasunod nito ang rapture. Sabi nga natin rapture. Ano yung rapture? Dadagitin tayo. Halimbawa, mamaya dumating si Jesus at nagkaroon ng rapture. Habang nagsasalita ako rito, malalaglag na lang ang mic kasi dinagit na ako ni Jesus. Dinala niya na ako sa langit. Can you hear amen? So, palakpakan natin ang Diyos. At yun ang pakaabangan natin. Amen mga kapatid? Amen po ba? Kasi kung hindi ka perfect sa iyong sarili, hindi ka pupunta sa langit. Amen mga kapatid? Ever wonder? Tingnan nyo po, napansin nyo, maraming mga nagdadasal, lalo na yung mga matatanda ng Christian, na sinabi na, Lord, bumalik ka na please. Tama mga kapatid? Samantala yung mga bata-bata pa, yung mga kabataan, Lord, huwag ka munang bumalik. Bakit mga kapatid? Kasi ang buhay sa mundong ito nakakapagod. Tama mga kapatid? Ang buhay natin sa mundong ito ay imperfect. Kaya pag dumating na si Jesus, papalitan ito ng alaso. It is the instant change in the body. We will have a glorified body at uuwi na tayo sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng uuwi sa langit. Maliwanag po ba yun, mga kapatid? So, ibig sabihin, huwag mong mahalin ang katawan na to. Tama mga kapatid? Amen po ba? Pag sinabi ng katawan, huwag ka muna mag-church, nakakatamad. Sabi mo, tumigil ka. Mag-church tayo. Bakit? Papalitan ka rin naman ng katawan na yan. Ng ano? Glorified body. Can you hear amen? Sabi mo, huwag na tayo mag-church, mainit. Okay lang matusta. Pag dumating na si Jesus, papalitan tayo ng glorified body. Pumalakpak nga po ang lahat na magkakaroon ng glorified body because you are perfect in Christ. Can you hear amen? Amen. So, hindi mo kailangan patunayan na ikaw ay perfect sa harap ng Diyos at sa maraming tao. Bakit? Alam ng Diyos, hindi ka pa perfect. Amen po ba mga kapatid? Amen po ba? Bakit naman, Pastor? Di ba lahat naman ay nagkakasala? Do you agree with that? Ako hindi perfect. Si Pastor ay hindi perfect. Kayo ba'y perfect? Hindi rin. Kasi lahat ay nagkakamali. Lahat ay may kapintasan. Can you hear amen? Amen po ba? Alam ng Diyos, trying hard ka. Sabi sa katabi, trying hard ka. Di ba? Ngayon, sabi mo, Lord, buong linggo, hindi ako magkakasala. Lunes pa lang, nagkasala na. Tama ba mga kapatid? So, trying hard tayo. The struggle is real. Amen mga kapatid? Pero ito ang tanong. Ibig sabihin ba, dahil hindi tayo pwedeng maging perfect in this lifetime, ibig sabihin ba ay hindi mo na susubukan? Hindi mo na pipilitin na maging perfect? Ano, susubukan o hindi? Amen. Parang ganito po yan. Imposible ba na tayo laging maging mabango?
Amen mga kapatid? Imposible ah. Imposible po ba? Posible? Posible o imposible? Lagi kang mabango? Imposible. Tama mga kapatid? So ibig sabihin ba noon, dahil imposibleng ako'y laging maging mabango, hindi na ako maliligo? Tama mga kapatid? Nakuha niyo po yon? So ganito po yon. Kahit imposible na ikaw ay hindi pwedeng maging mabango oras-oras, araw-araw, maligo ka pa rin. Amen mga kapatid? Amen po mga kapatid? Kasi nais mo na maging perfect sa iyong buhay at maraming pakinabang pag naging perfect tayo sa harap ng Diyos. Shout amen. Palapakan natin ng Diyos na buhay. Kaya sabihin sa katabi, maligo ka. Amen po mga kapatid? Amen. So, ano ang gagawin natin para maging perfect tayo? Ganito po ang tanong ng binatang mayaman sa Matthew 19 verse 20. Tingnan niyo po ito. Matthew 19:20, I've obeyed all these commands. Sabi niya kay Jesus, may binatang mayaman, Lord, nasunod ko na lahat ng utos. The young man replied, what else must I do? Anong pwede kong gawin para ako ay maligtas? Jesus told him, if you want to be perfect, ano yung Greek word? Teleos, go and sell all you have and give the money, saan? To the poor, and you will have the treasure in heaven, then come, follow me. 22. But when the young man heard this, anong nangyari sa kanya? He went sadly away because he had many possessions. Sabi niya, Lord, paano ako magiging perfect? Sabi ni Jesus, gusto mo talaga? Ibenta mo lahat ng kayamanan mo. Tapos yung napagbentahan, ibigay mo sa mahihirap. Tapos sumunod ka kay Kristo. Nalungkot siya. Bakit? Napakayaman ng mama na ito. 23. Then Jesus said to his disciple, I tell you the truth. Ano yung katotohanan na ito? Look at this. It is very hard for a rich person to get into the kingdom of heaven. Take note, it is very hard. Hindi lang basta mahirap, napakahirap. Ang alin? Napakahirap baklasin ang isang mayaman na tao sa kanyang negosyo, sa kanyang trabaho, para lang sumunod kay Kristo. Tama o tama? Tama. Tama po mga kapatid. Kaya sabi ni Lord, pag mayaman ka, napakahirap mong dalin sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi mas uunahin mo pa ang maglingkod sa pera kaysa sa tunay na Diyos na gumawa ng pera. Can you hear amen? Amen po ba? At kung Christian ka na, pero mas mahal mo ang pera, mas mahal mo ang kayamanan, ang mga material na bagay kaysa kay Lord, sabi ng verse, mahihirapan kang pumasok sa langit. Sabi sa katabi, mahihirapan ka pumasok sa langit. Oh. Pastor, ligtas po ba? Yes, ligtas ka. Makakapasok ka sa langit, pero meron lang abiso. Mahihirapan ka. Amen mga kapatid? Amen po ba mga kapatid? Amen. Bakit? Pag naniwala kang si Kristo ay nagligtas sa'yo, pupunta ka sa langit. Tama mga kapatid? Pero kung mas mahal mo ang kayamanan at pera sa mundong ito, mahihirapan ka. Papasok sa langit? Yes. Pero mahihirapan ka. Kasi bakit? Mamimili ka palagi. Mag-church o kay Lord? Kay Lord o mag-church? Tama mga kapatid? Amen po mga kapatid? So ibig sabihin haggard ka na kagad. No? Bago ka makarating sa langit, exhausted ka na, you are unwell, na-stress ka na. Bakit? Kakaisip mo sa pera. Tama mga kapatid? If you could read 1 Corinthians 3:15, sabi ron, you are saved as if you're only escaping through the flame. Oo, ligtas na nga pero parang tumatakas lang sa apoy ng impyerno. Tama mga kapatid? Sunog-sunog na pagdating sa langit. Gusto niyo po ba yun mga kapatid? So ang ibig sabihin po ay, mahalin natin ang Diyos higit sa lahat ng kayamanan sa mundong ito. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. Yun ang perfect na tao. Bakit? Kasi mas mahal niya ang ating Diyos na buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. So, ano naman ang goal natin bilang mga Christian? Next po. Magandang tanong po yan. What is our goal, everybody? In the new covenant, sinless perfection not expected. Okay na tayo doon kasi nagkakamali. But, look at the contrast. But, spiritual perfection is required. Yan. Ano po yung ibig sabihin ng pastor? Maging malinaw po. Hindi expected ng Diyos na perfect ka na kagad kasi nagkakasala tayo in our human form. But,
spiritual perfection. Sabi nga natin, spiritual perfection is required. It is also known as the born-again spirit. Dapat ba ma-born again ang isang tao para siya maging perfect? Yes, it is a must. Kailangan. Why? Bakit po? Kung hindi ka magiging perfect sa iyong born-again spirit, simple lang. Pag hindi ka perfect sa iyong spirit, hindi ka maliligtas. Walang spirito na babalik sa Diyos. In fact, ang spirito mo ay uuwi sa impyerno. Maliwanag po yun mga kapatid? Amen po mga kapatid? So let me just explain that through a diagram. Tingnan niyo po ito. Ang tao po ay binubuo ng tatlong bahagi. Ano yon? The spirit, soul, and body. Tingnan niyo po yung dalawang nasa baba. The soul and the body, ano sabi? Not expected. Nagkakamali tayo dyan sa katawan, sa kaluluwa. Tama mga kapatid? Nagkakaisip tayo ng mali. Pero in your spirit, ano po yon? The born-again spirit, it is what? Required. Bakit? Nakalagay yung verse. Ecclesiastes 12 verse 7. Pag binasa ninyo, pag namatay ang tao, ang katawan na ito ay babalik sa lupa at ang spirito ay babalik sa Diyos. Amen mga kapatid? Kaya pag hindi na born again ang spirit mo, walang babalik sa Diyos at ang kaluluwa mo ay diretso sa impyerno. Amen? Maliwanag po ba yun mga kapatid? Amen. So, ibig sabihin, kung walang born again spirit sa iyong pagkatao, ang bagsak mo yung impyerno, hindi ka tatanggap ng blessing at pabor ng Diyos kung hindi ka magde-desire ng spiritual perfection. Let me show you another example. Next po. Anong kaibahan ng sinless perfection versus spiritual perfection? Pag sinabing sinless perfection, wala ka na talagang kasalanan sa iyong buong pagkatao. Imposible ito. Pag sinabing spiritual perfection, isang bagay lang ang tinatarget. Ano po yon? Anong tinatarget ng spiritual perfection? It is in your, next po. Next picture. Wala ba? In your born again spirit. Nakita nyo po yon? Yung sinless perfection sa soul and body mo, imposible na maging perfect ka. Pero in the spiritual perfection, in your spirit, pag na-born again ka, malaki ang tsansa na maabot mo rin ang sinless perfection. Bakit? Pag bumalik na si Jesus, ang iyong spirit, soul, and body, sabi ko nga, ay magiging kumpleto na sapagkat uuwi tayo sa langit. Amen? Amen po mga kapatid? Sapagkat sa langit, wala pong kasalanan na papasok doon. Kaya dapat perfect ka sa iyong body, perfect ka sa iyong kaluluwa, at perfect ka sa iyong spirito. Amen po ba mga kapatid? Gusto niyo po bang makapasok sa langit? The requirement is spiritual perfection. In fact, you are complete. Kompleto ka na kanino? Kay Kristo. Colossians 2:9, for in Christ, in the fullness of God lives in human body. 10, and you are complete, plerao, or perfect, through what? Through your union with Christ. He is the Lord over every ruler and authority in the universe. No? Dahil kay Kristo, ikaw ay kompleto na. Sabi mo, kompleto na. Ako kay Kristo. Amen mga kapatid? Amen. Ephesians 4:13, this work must continue. Ano po yon? Yung equipping God's people until we are all joined together in the same faith, no? Parehong pananampalataya, and in the same knowledge of the Son of God. Ano po ang goal? We must become like mature person, Teleios, growing until we become like Christ. Ano yan? Christ likeness. And have His perfection or pleroma. Ibig sabihin po ay ganito. Ang mga pastor, kagaya po namin, our work must always continue. Si pastor ay laging magtuturo hanggang sa lahat tayo ay matuto na dapat tayo ay mayroong born again spirit. Can you hear amen? At pag na-born again ka na, ano na naman tuturo ni pastor? The sanctification, pagiging banal at pagiging perfect. Sabi mo, wala namang perfect. Yes, pero dahil born again ka na, perfect ng spirito mo at ito'y dadaloy sa iyong kaluluwa at sa iyong katawan. Can you hear amen? Amen po mga kapatid? So, ibig sabihin po nito, in our relationship with Jesus,
pwede nating maranasan ang spiritual completeness and wholeness. Pwede ka nang maging kompleto. Kaya tinan mo pag yung iba nakakilala kay Kristo, sabi na, okay lang, kahit mamatay na ako. Kasi sigurado na ako na uuwi ako sa langit. Tama mga kapatid? Amen mga kapatid? Pero yung mga hindi sigurado kung tumanggap kay Kristo, makakapalang ng bukol dito, naku, cancer na ata. Magpapacheck up ka agad yan. Magpapaturo ka agad yan. Tama mga kapatid? Kasi hindi sila kompleto May takot sa kanilang mga buhay. Brothers and sisters, always remember this. Next po, not human perfection or sinless perfection sa soul and body. But ano daw? Perfection in Christ. The spiritual perfection in our spirit. Amen mga kapatid? Kasi nagkakamali ka sa iyong soul, in your body, pero in your born again spirit, perfect ka na. Sabihin sa katabi, perfect ka na. Dahil nasa atin sino? Si Jesus Christ. Shout amen. Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. Again, next po, our perfection is deposited saan? In our born again spirit. Do you believe that mga kapatid? Kaya pag sinabing perfect ka na, perfect na ako. Saan? Sa aking born again spirit. Why? Next, there is only one perfect person and it is not you. Sino po yan? Jesus alone. Next po. Jesus alone is only perfect human being. Do you believe that? Yung katabi mo, tingnan mo nga. Mukha ba yung perfect? O sa kabila naman, mukha ba yung perfect? No. It is not you. Ang tanging nilalang na tao na perfect ay walang iba kundi sino? Si Jesus Christ. Let me give you supporting verse. 1 Peter 2:2. Next po. He who committed no sin, nor was deceit found in his mouth. Wala siyang kasalanan, ni sa salita niya, hindi siya nagkamali. 1 John 3:5. And you know that he was manifested to take away our sin. Inalis ng kasalanan mo. And in him, look at that, there is no sin. Walang kasalanan sa kanya. Hebrews 4 verse 15. For we do not have a high priest who is unable to empathize with our weakness. But we have one high priest who has been tempted in every way, just as we are, yet, look at that, yet he did not sin. No? Meron tayong punong pari na nag-aalay ng ating mga alay, perfected forever, at hindi siya nagkasala, kaya lahat ng kasalanan natin ay napatawad na. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, take comfort by knowing that Jesus is perfect. Amen mga kapatid? Masiyahan ka na. Bakit? Si Kristo ay perfect. Siya ang iyong tagapagligtas. Amen mga kapatid? So, ibig sabihin nun, dapat tayo rin ay ma-inspire na maging banal sa ating mga buhay. Are you still with me mga kapatid? Amen. Hebrews 12 verse 2. Let us fix our eyes on Jesus, the author and, perfecter of our faith. No? Siya ang pasimula at siya ang tatapos. Siya ang magbiging perfect sa ating pananampalataya. Hiwalay kay Kristo, hindi ka magiging perfect. Maliwanag po ba yung mga kapatid? Next question. How can we become perfect like God when we are not? No? Paulit-ulit, pinapaisip ko sa inyo, paano tayo magiging perfect? Hindi nga tayo perfect. Anong sagot natin, everybody? Rather than earning righteousness, we are declared righteous because of Christ. Palakpakan natin si Kristo. Kesa ikaw ay mag-alay na mag-alay, magpakabait na magpakabait, humingi ng tawad, hindi ka magiging banal dyan. Hindi ka magiging matuwid dyan. Can you hear amen? Pero itong maganda, ikaw ay diniklara na. Amen mga kapatid? Ikaw ay ipinakilala na matuwid dahil kay Kristo. Ang tawag doon, righteousness by faith. Kung naniniwala ka. Naniniwala ka bang banal ka na? Naniniwala ka bang matuwid ka na kay Kristo? Palapakan natin ang ating Diyos. Salamat, Panginoon! Kasi diniklara mo kami na matuwid na. Basahin natin. Let me just give you some proof of verses. Romans 3:22 to 24. Nakakasunod po ba tayo? Sige po. Next. Romans 3:22 to 24. Everybody, sabayan niyo po ako. We are made right with God by placing our faith, kanino? In Jesus Christ. And this is true for everyone
who believes, no matter who we are. 23, for everyone has sinned. We all fall short of God's glorious standard. 24, yet God freely and graciously declares that we are righteous. He did this through Christ Jesus when He freed us from the penalty for our sins. Amen na kapatid? So, wala kang gagawin kundi faith lang. Mananampalataya ka lang. Amen na kapatid? Na ikaw ay matuwid na. Anong ibig sabihin? Solong gawa ng Diyos. Wala kang ambag sa iyong kaligtasan. Si Lord lang ang nagligtas sa iyo. Ang ginawa mo lang ay nanampalataya, naniwala ka na sa dugo ni Kristo, ikaw ay tinubos na niya. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos na buhay. So, ipapakita ko na po sa inyo ngayon yung imputed righteousness. Sabi nga natin, imputed righteousness of Jesus Christ. Ito yung paniniwalang matuwid ka na. Tingnan nyo po yung makasalanan, tayo po yon. Si Kristo naman ay ang inialay niya kanyang buhay. Ano nangyari? Yung katuwiran ni Kristo nalipat sa ating mga makasalanan. At yung kasalanan ng mga makasalanan, yung guilt natin ay napunta kanino? Kay Kristo. Ang tanong ay ito, sinong lugi? Tayo o si Kristo? Si Kristo. Tama mga kapatid? Kasi tayong nagkasala, pero siyang naparusahan. Tama mga kapatid? Pero ginawa niya yon kasi mahal na mahal tayo ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Palapakan natin ang Diyos. Ibinihis niya sa atin ang katuwiran para ikaw ay maligtas. Are you happy with that? Amen po mga kapatid? Hindi dahil sa iyo, kaya ka matuwid. Basahin natin. 1 Corinthians 1:30. Malapit na po tayong matapos. 1 Corinthians 1:30, it is because of Him that you are in Christ Jesus, who had become for us wisdom from God. That is, look at that, our righteousness, holiness, and redemption. 2 Corinthians 5:21, ito po yun. Sabi rito, God made Him. Sino yun? Jesus, who had no sin, to be sin for us. Siya ang nakapako, siya ang nahirapan, so that in Him we might become, look at that, righteousness of God. Amen po mga kapatid? Kaya nung iniutos ni Jesus na maging banal ka, next po, sa Matthew 5, verse 48, sabi niya, be perfect, kasi ang ama mo ay perfect. Sabi niya doon, pero hindi ko sinasabi na maging perfect ka sa iyong ganang sarili. Tama mga kapatid? Kasi sabi niya sa John 10:30, ano sabi ni Jesus? I and my Father are one. So kung ama natin ay perfect, si Kristo rin ay kaisa ng Ama. So kung ang Ama ay perfect, si Jesus ay perfect din. Bakit? Ang Ama at si Jesus ay iisa. Maliwanag po ba mga kapatid? Itong maganda. Dahil ang Ama at si Jesus ay iisa, perfect sila pareho, at si Jesus ay tinanggap mo, nanampalataya ka sa kanyang buhay, kaya ibig sabihin, ikaw na rin ay perfect. Dahil kanino? Hindi sa iyong sarili, kundi dahil kay Jesus Christ. Maliwanag po ba yun? Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. May natutunan po ba kayo mga kapatid? Amen. So next po, we will talk about another good news. Ano po yun? Yung perfect obedience. Sabi nga natin, perfect obedience. Tayo po ba ay nakakasunod 100% sa Diyos? Hindi po no? Pero itong good news. Merong gumawa nito sa iyo. Amen na kapatid? Di ba alam na natin, obedience brings what? Blessing. Gusto niyo po ba ng blessing? Kaya minsan hindi ka nakakatanggap ng blessing kasi hindi ka sumusunod kay Lord, pero dahil kay Kristo, lahat ng sumusunod sa Kanya ay pagpapalain ng ating Diyos na buhay. Shout amen. Sino gusto ng blessing? Sabi sa tabi, huwag kang a-absent. Yan, to be continued. Amen mga kapatid? Sige, tayo po tayong lahat. What is our Macarius challenge? Everybody, Christ made me perfect, so I am perfectly blessed. Again, Christ made me perfect, so I am perfectly blessed. Do you believe that? Amen. Let us pray. Panginoon, salamat po, sapagkat ang aming katuwiran, ang aming kabanalan, ang aming pagiging ganap ay hindi dahil sa ganang amin, kundi dahil sa sakripisyo ng iyong anak na si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Panginoon, salamat po sapagkat tunay po
na kung hiwalay kami sa iyo, wala po kaming magagawa, Panginoon. Kaya naman, Lord, dalangin po namin na patuloy po kayo ang manguna sa buhay ng bawat isang naririto. Lord, dalangin po namin na patuloy kayo ang magbigay sa amin ng kalakasan na matupad ang lahat ng iyong mga utos. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy maranasan namin ang pagiging perfect namin in our born-again spirit. Because in our soul, in our body, nagkakamali kami, Lord eh. And sometimes we are so frustrated, nahihiya na kaming lumapit sa iyo. Pero Lord, salamat po, sapagkat sa gabing ito, ipinahayag mo sa amin, may isang bahagi na kami ay perfect na. It is in our born-again spirit. Kaya Lord, may pag-asa kami na laging lumapit sa iyo. May pag-asa kami na laging tumawag sa iyo, manalangin sa iyo, kasi kung kami ay perfect, papakinggan mo ang aming mga dasal. Kaya Lord, thank you so much for this wonderful time of Bible study. Nawa ay hinipo mo ang puso ng aking mga kapatid na naririto. At Lord, dalangin po namin na sikapin din namin na mamuhay na merong perfection sa aming buhay. Although hindi namin kaya, pero dahil sa aming born-again spirit, lagi kang mangusap sa amin upang kami maglingkod sa iyo, gumawa ng mabuti, at patuloy na ibigay ang pinaka-the best na paglilingkod. Salamat po ng maraming Ama. Narito po ang iyong mga anak sa oras na ito. And Lord, we just want to take time to thank you for all the sacrifices that you have given us. Panginoon, salamat po sapagkat naniniwala kami na dahil kay Kristo, kami ay pupunta sa langit. And Lord, sa oras na ito, ako po'y nagbabaka sakali na meron ditong kapatid na nais po na tumanggap sa ating Panginoon. Siguraduhin ang kanyang kaligtasan upang sa pagpikit ng kanyang mata o kung abutan man siya ng Diyos, siya ay pupunta sa langit. Kapatid, kung gusto mong pumunta sa langit, sumabay ka lang sa maiksing panalangin na ito. Sabi mo, Panginoong Hesus, pinupuri kita, pinapasalamatan sa dakilang sakripisyo na ginawa mo para sa akin. Maraming salamat po sa pagpapatawad mo sa lahat ng aking kasalanan. Mula nang ako'y bata hanggang sa kasalukuyan. Panginoong Hesus, tinatanggap kita bilang Panginoon at aking tagapagligtas. Ikaw na po ang masunod sa aking buhay. Ama naming Diyos, salamat po sa mayamang pagmamahal mo sa akin. Banal na Espiritu, gabayan mo po ako sa aking paglakad sa mundong ito. Dalhin mo po ako sa isang iglesia na mag-aalaga sa akin upang sa aking paglago ay mapaglingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, in Jesus' name. Amen. Ako na lang po mananalangin, Panginoon, sa kapatid na sumabay sa maiksing panalangin na ito. Lord, may you grant his prayer, Father, or her prayer. Dalangin po namin, Ama, na patuloy na gamitin niyo po ang bawat isa sa amin para lamang sa iyong kapurihan. Sapagkat yun lamang ang kaya namin ibalik sa iyo sa lahat ng magagandang bagay na ginawa mo sa amin. Kaya Lord, maingat namin binabalik ang pinakamataas sa papuri, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo magsabi ng Amen and Amen. Are you blessed? Super. Ano po ulit ang ating Macarius Challenge? Christ made me perfect, so I am perfectly blessed. Kayo po ba'y pinagpala ng Diyos? Pagpalain din po natin ang gawain ng Diyos. Tayo po'y dumako sa grace giving.